Pagkatapos ng kasal ay bumiyahe na rin kaagad sila pabalik ng Maynila. Siyempre, hindi pinabayaan ng asawa niya ang kanyang papa. Dominic made sure that her father has the best lawyer to defend him. Napatawad naman na niya ito lalo na nang mabasa niya ang sulat na iniabot nito sa kanya noong araw ng kasal niya. It was not from her father but from her mother. Ito ang sulat na iniwan ng mama niya para sa kanya, ngunit hindi na ibigay ng kanyang papa dahil sa asawa nito na nagtago ng lahat ng alaala ng mama niya. It was just recent when David found the letter from his wife's staffs. Hindi niya makakalimutan ang nilalaman ng sulat. My Althea, anak, siguro sa oras na binabasa mo ito ay wala na ako. Sinubukan kong lumaban anak, pero talagang hindi na kaya ng mama. Kaya naman iiwan kita sa taong alam kong hindi ka pababayaan. Totoo na ginalaw ako ng papa mo. Kaya akala ko magiging mahirap para sa iyo to paglaki mo. But I was wrong. He is the best man I've ever met. Hindi niya tayo pinabayaan. Kahit na ilang beses ko siyang pinagtabuyan. Naging mabuti siyang ama sa iyo nung isilang kita. Ngunit dahil sa napangasawa niya ay naging madalang na ang inyong pagkikita. Kung hindi sapilit ang ipinakasalang iyong papa sa anak ng ninong niya, ay baka meron tayong buong pamilya na matatawag anak. Pero hindi doon natigil ang pagiging ama niya sa iyo. Siya ang dahilan kung bakit nagawa kong lumaban sa aking sakit ng mahabang panahon at nakasama pa kita ng ilang taon. He supported my medication. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng malalaking halaga para sa pagpapagamot ko at para sa pag-aaral mo. Minahal ko ang papa mo sa kabila ng nagawa niyang kasalanan sa akin. Dahil pinatunayan niya na hindi lahat ng lalaki ay katulad ni Dante na ipinahamak tayo. Nagpapasalamat nga ako kay Dante dahil sa ginawa niya. Dahil nakilala ko ang taong magpapahalaga sa akin. David loved me so much, that's why he did that. Hindi man kami nagkasama hanggang dulo ng papa mo, isa lang ang nasisiguro ko, mahal na mahal ka niya. Huwag ka sanang magtanim ng galit sa papa mo anak, at lagi mong tatandaan na mahal kita. Nagmamahal, Mama Melinda. She won't forget how her mother cherished David, na kahit ginawa nito ng masama ang mama niya, ay hindi naman ito naging masamang tao sa kanilang mag-ina. Kaya siguro walang nakakaalam sa tunay na nangyari sa mama niya dahil bumawi naman ito sa nagawa. Matagal nang may pagtingin ng papa niya sa mama niya, pero dahil si Dante ang katipan ng mama niya noon at alam niyang hindi mabuting tao si Dante, ay ginawa nito ang isang bagay na mali sa mata ng taas at sa batas ng tao. But in the end, he only did what is right for her mother. Dahil kung hindi iyon ginawa ng papa niya, ay baka wala siya sa mundo at baka miserable ang buhay ng mama niya sa kamay ni Dante. She's thankful for her father sa ginawa nito, although mali ang paraan nito. Love? Pukaw sa kanya ng asawa. Nagtataka siyang tumingin rito. Bakit? Nakita niya ang kaba sa mukha nito. Do we still need to talk? Kakauwi lang nila sa bagong bahay na matagal nang pinagawa ni Dominic para sa kanilang bubuuing pamilya. Planado na talaga nito ang lahat dahil nagpagawa na ng bahay para sa kanila. The house was built after they had false marriage in the resto bar. Yes, we have a lot of things to talk about. Umayos siya ng upo sa kama nila habang ito naman ay nasa kabilang side ng kama. Let's start with Sandy. Nagtanggal ito ng ilang butones ng suot na long sleeves. Galing pa kasi ito sa kumpanya ng dad nito. Gaano katagal mo nang kilala si Sandy? I've known her since middle school. Iisang school lang ang pinapasukan namin. We're on the same year and section. Why? She held up her hands to his mouth. Ako lang ang magtatanong. Humugot siya ng malalim na hininga saka muling nagtanong. Did you share an intimate relationship? Naging mabilis naman ang sagot nito. No, but I did promise her that I'll marry her someday. She felt jealous. Pakiramdam niya pinagtataksilan siya ng asawa kahit hindi naman. What happened to that promise? She asked. I wasn't able to fulfill that promise because I fell in love with you from the very first time I saw your smile. His answer left her speechless. Kung tama nga ang sinasabi ni Sandy na nagbago si Dominic simula nang makita siya nito. Ibig sabihin ay matagal na siyang mahal ng asawa. He loved her even before she met him. And when was that? Lakas loob niyang tanong. Inilabas ni Dominic ang kanyang kamay at ipinakita sa kanya ang bilang na nakatattoo rito. 23. Saad nito?
Ngumiti ito na parang may inaalala nang biglang bumahid ang lungkot sa mukha nito. March 23, 2008. Unang beses na nakita kita kasama mo yung mga kaibigan mo. Sinorpresa ko si Sandy noon dahil ilang buwan akong hindi nakabisita sa kanya. She's out that time dahil may small party daw ang kaibigan niya na nagdedebut. I waited in my car outside her dormitory. After a few minutes of waiting, I saw Sandy with 2 other girls. They look happy, but my eyes were fixed on this woman whose smile is so genuine. She smiled that happiness could be seen through her eyes. That was you, love. From that moment, I fell in love with your smile. On that day, my mom passed away, and it brought sadness into my life. But you... Saglit itong huminto at hinaplos ang mukha niya. You gave me another reason to smile. Simula noon, pinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaan na mawala ang ngiti na yun sa iyong mga labi. He touched her lips. Doon din nasira ang pangako ko kay Sandy. She hated you, pero pinaliwanag ko sa kanya na hindi mo ko kilala at hindi mo pa ako nakikita. Doon niya muling naalala ang sinabi ni Sandy na si Dominic ang dahilan kung bakit siya niloko ni Albert. Was that the reason why Albert cheated on me? Was that Sandy's way of getting even with me? Hindi agad nakasagot si Dominic kaya muli siyang nagsalita. Nakausap ko si Sandy noong araw na nakuha ako ng mga tauhan ni Dante. She told me that it was your choice. Pinapili ka niya, ako o siya. But you chose to love me kaya niya nagawa ang bagay na yun. She's blaming you for her actions. Wanna clear your name, Dominic? She did let me choose between you and her, and I choose you. Hindi lang naman si Sandy ang babae ni Albert that time, love. Bago naging kayo ay ilang babae na ang pinagsabay-sabay niya. Did you know that he only courted you because his father said so? It was part of Dante's plan. Naalala niya noon na halos sabay silang lumaki ni Albert. He's a year older than her. Kaya nagtaka siya na noong mag-aral siya ng kolehiyo sa Maynila ay sumunod ito sa kanya. Hindi sila close mula pagkabata, kaya nagtaka siya sa puspusan nitong panliligaw sa kanya. He courted her for a year, at noong nakita niya na sincere ito sa panliligaw ay sinagot na niya ito. He never really loved me? Tanong niya. I don't know. Ang alam ko lang ay parte yon ng plano ni Dante. And you saved me from being their victim? I hope so. May pag-aalinlangan na sagot ng asawa. In the end, ginawa lang ni Dominic ang lahat ng nagawa nito para protektahan siya. How can a man like him love a woman like her? What good did she do to deserve a man like him? Nagpapasalamat siya sa lahat ng katangahan at pagsubok na naranasan niya. Dahil dinala siya ng mga ito sa taong tunay na nagmamahal sa kanya. Tinawid niya ang pagitan nila at mahigpit niya itong niyakap. Thank you, love. Thank you for doing everything for me. Hindi ko alam kung paano susuklian ang lahat ng nagawa mo. Isang bagay lang ang may papangako at tutuparin ko. I will be yours forever. I just want you to be happy, love. Your happiness is my utmost priority. Hindi niya alam kung paano magpapasalamat sa taas sa biyaya na ibinigay nito sa kanya sa katauhan ni Dominic. Marami man ang mga nangyari at marami man ang mga lihim na matagal bago niya nalaman. Nagpapasalamat pa rin siya dahil sa huli, may masayang kapalit ang lahat. May isa pa nga pala akong aaminin, love. Kumala siya sa pagkakayakap rito. Ano yun? Ako yung unanimous na nag-text sa'yo tungkol sa panloloko ni Albert. I was the one who gave you the most painful heartbreak. Ako ang dahilan kung bakit ka nasaktan ng sobra. And to tell you the truth, I was with you the entire night that you get wasted. Hindi ka sana masasaktan ng sobra kung nanahimik ako. I'm sorry, love. I hurt you. Masuyo siyang tiningnan ng asawa, waiting for her furious reaction. Pero sa halip na magalit ay ngumiti siya rito. You didn't hurt me, Dominic. You saved me. Kung hindi mo ginawa ang bagay na yun, baka hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako. And I thank you for that. Hinaplos niya ang pisngi nito. Hindi ako magiging masaya kung hindi dahil sa mga ginawa mo, Dominic. I owe my happiness to you. I love you so much, love. They sealed everything with a kiss at syempre, honeymoon na din. I love you, love. Bulong sa kanya ng asawa at buong pagmamahal nilang dinamang isa't isa. Natatawa pa siya kanina nang malaman ni Dominic na it's her first time. Ang buong akala nito ay may nangyayari na sa kanila ni Albert noon pa man. Hindi nito alam na nireserve niya ang kanyang sarili
sa lalaking magmamahal sa kanya ng totoo, and that's him. She can't forget how they started their honeymoon, but one thing is for sure. They both look like innocent teenagers. It's both their first time doing that. Kahit siya ay nagulat na malamang first time din ni Dominic. It's his first time doing that thing, but he seems like an expert. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang dinala sa kaligayahan ng asawa. I love you more, love. Tugon niya rito bago tuluyang pumikit. She needs sleep to gain more strength. Napagod masyado sa ginawa nila. Right now, she just wants to sleep. Good morning, pretty wife. Mumukat-mukat siyang nagising nang marinig ang bati ng asawa. A romantic music played in their room. The aroma of the coffee and the smell of a bread fresh from the toaster woke her up. Good morning, love. Shower lang ako. Hindi na niya ito hinintay na sumagot. Dali-dali siyang tumakbo sa CR at nag-shower ng mabilis. Binalot na lamang niya ang kanyang katawan ng bathrobe na naroon. Paglabas niya ay may kausap sa phone si Dominic. She walked quietly. Gusto niyang malaman kung ano ang pinag-uusapan nito at nang nasa kabilang linya. Just make everything discreet, Sander. Ayoko na mag-alala ang asawa ko. I'll pay everything just to make her safe. I don't want her to worry. And also make sure that David will be transferred as soon as possible. Nakausap ko na ang judge sa kaso niya and it looks like he'll be acquitted because of my wife's playa. Okay, call me if anything happens. Thank you, Sander. Ibinaba na nito ang cellphone, kaya mabilis siyang nagtungo sa kama kung nasaan ang breakfast na inihanda nito. She grabbed the bread to pretend that she's been there for a while. How was the bread? Tanong nito nang makalapit sa kanya. It's great, sabi niya na nakangiti. Ano kayang pinag-uusapan nito at ni Xander? Why does it have to be discreet? May inililihim na naman ba ang asawa sa kanya? She doesn't want any secrets, kaya sana sabihin sa kanya ng asawa ang lahat. Sinabayan siya nitong kumain, ngunit ang gutom na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng kuryosidad. Nakatingin lang siya sa asawa habang ito ay abala sa pagkain ng tinapay at ng bacon. May bacon pala, hindi niya ito napansin kanina. Love, since we're already married, can we not keep secrets from each other? Napatingin sa kanya si Dominic na magkasalubong ang kilay. Ibinaba nito ang kinakaing tinapay. Saka umupo ng maayos habang nakapako ang tingin sa kanya. Nakinig ka ba sa pinag-uusapan namin ni Sander? Hindi ko naman sinasadya na marinig. Na-curious lang ako kaya napakinggan ko. Ano bang pinag-uusapan niyo? Bakit pakiramdam ko ay may kinalaman na naman ito sa akin? Please tell me everything, love. No more secrets and lies. Napabuntong hininga na lamang ang asawa. Masuyo nitong hinawakan ng kamay niya habang nakatingin sa kanyang mga mata. Your stepmother is a member of a big group in the country. Hawak nito sa leeg ang papa mo. Ngunit dahil sa nangyari ay hindi na nito mahawakan ng papa mo. That's why she's after you now. She's also planning na tapusin ang papa mo dahil ito ang malaking ebidensya laban sa kanila. In short, you are in danger as well as your father. But you don't have to worry a thing. Xander has it under control. Napakunot ang noo niya rito. Si Xander, ang kaibigan mo? Anong maitutulong niya? Sa pagkakaalala niya sa itsura ng Xander ngayon ay mukhang seryoso at walang pakialam sa mundo. Xander is our protection, love. Sa tulong niya at ng grupo ay mapapanatili ang kaligtasan mo at ng papa mo. Mas lalo siyang naguluhan sa mga sinabi ng asawa. May tinutukoy na ito ngayon na grupo. Are you a member of a group, Dominic? Anong grupo ang tinutukoy mo? Humugot muna ng malalim na buntong hininga ang asawa bago sinagot ang tanong niya. Love, this is a top secret. But as far as I know, wives are allowed to know it. Muli itong huminga ng malalim. Ako at ang mga kaibigan ko ay isa sa pinakamataas na grupo para manghuli ng mga masasamang tao. Hindi naman kami yung humaharap at kumakalaban sa mga masasama, pero pera namin ang ginagamit para mabuwag ang mga ito. Nagsimula pa ang mga ito sa mga magulang namin. Dad was also a member, pero pinasa niya na sa akin ang membership niya. To make everything short, we are helping the government. She was left dumbfounded at what she heard. Hindi lang pala bilyonaryo ang napangasawa niya, kundi isa ding miyembro para malinis ang bansa. Wow! Now that you know that side of me, can you promise not to tell anyone about it? Nobody knows our identity except our wives, so wifey, can you keep a secret? Oo naman, hubby. Sinubuan niya ito ng bacon.
Parang may iba pa akong gustong kainin. Malagkit siya nitong tiningnan. Kumain muna tayo, love, bago ang iniisip mo. Natatawa na wika ni Althea. They spent the whole day at their new house. They even called an interior designer para ayusin ang loob ng bahay ayon sa gusto nilang mag-asawa. Siyempre para na rin sa future family nila. She never imagined her life would be as happy as this. May mga pagsubok man pero binigay pa rin sa kanya ng taas ang happy ending na kagustuhan niya. Lalo na at napakabait ng asawa niya at sobrang mapagmahal. Makalipas ang ilang taon ay mas naging masaya ang buhay ni na Althea at Dominic. Lalo na at may biyayang dumating sa buhay nila, ang kambal nilang anak na sina Amir at Andrew, na bumuo at nagbigay kulay sa buhay nilang mag-asawa. Nakalaya na rin ang ama ni Althea sa tulong ni Dominic at masaya ang papa niya lalo na nang masilaya ng mga apo nito na alagang-alaga nito. Lahat ng pagmamahal ay binubuhos nito sa kambal at bumabawi sa pagkukulang sa kanya bilang ama. Ngayon ay nahuli na rin ng batas ang tita Elena niya at si Dante dahil sa mga kasong kinasangkutan ng mga ito. At si Albert ay lumayo na at nanirahan na sa ibang bansa pagkatapos na humingi ng tawad sa kanya sa lahat ng kasalanan na nagawa nito sa kanya. At ngayon ay masaya nang namumuhay sina Dominic at Althea kasama ang kambal nilang anak. Gaano man karami ang pagsubok na dumating sa buhay natin ay huwag tayong susuko at manatili na dapat may tiwala sa itaas. Dahil lahat ng paghihirap natin ay may kapalit na ginhawa at saya sa huli. Ang kwento ni Althea, nagmahal, nasaktan, ngunit sa huli ay natagpuan ng taong nakalaan para sa kanya. Si Dominic nagagawin ng lahat para maging maligaya at masaya siya at ang kanilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-iibigan ni na Dominic at Althea. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.